Sinubukan ni Silangan Tagpo na pigilan ang sakit at pumiglas ng malakas. Tio Luke, patayin siya, patayin siya. Kung maglakas loob siyang salakayin ako, hindi niya iisipin kung ano siya. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, si Silangan Tagpo ay biglang nagpakawala ng isa pang nakakaawang sigaw. Espesyal na inaalagaan siya ni Liam Makisig gamit ang apoy ng kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito ay mas masakit pa kaysa sa huling pagkakataon. Napakulot siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Ang sakit ay tumago sa kanyang kaluluwa. Inilibot ni Loktok ang kanyang mga mata at tinitigan si Liam Makisig at sumigaw ng malakas, "This is a death wish." Mabilis na sinabi ni Silangan Hiyas, "Tio Lok, nararapat siya nito." Nagmamadaling sinabi ni Silangan Hiyas kay Liam Makisig, "Ito ang tiyuhin ko na si Silangan Tikas." Natatakot siya na kung mag-away silang dalawa, hindi talaga siya maililigtas. Medyo natigilan si Silangan Tikas. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na magsasabi ng ganoon si Silangan Hiyas. Ano ang pagkakakilanlan ng binata na ito na si Silangan na nasa harapan niya? Kahit na hindi siya ang kanyang tunay na kapatid, siya ay isang prinsipe, isang miyembro ng maharlikang pamilya ay dapat magkaisa ay si Liam Makisig ay isang disipulo ni Nailog Tanawin at Bachdan sa sandaling sinabi niya ito. Ang lahat ay natigilan. Bumuka ang bibig ni Fuong Mosi sa sandaling ito. Napansin na lang nila na sa balikat ni Liam Makisig ay may badge ng purple na sundalo. Hindi nila ito napansin kanina. Ngayon nang makita nila ito ay agad na nagbago ang mukha ng buong grupo. Iyon ay isang lilang badge ng sundalo. Ang General ng Diyos ay maaaring maging kapantay ng isang powerhouse sa antas ng Diyos. Isa pa, alagad din siya ng dalawang iyon. Ngayon lang pala nasasalakayin namin ang isang General ng Diyos. Ang mga maharlikang tao ay hindi ganoon katapang. Kahit na sila ay miyembro ng maharlikang pamilya, hindi nila kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Kaya, sila ay masunurin bilang mga tuta at yumuko ang kanilang mga ulo upang salubungin si Lamdan. Tumingin si General Silangan Tikas Lich kay Silangan Tagpo at sumigaw ng malakas, "Dare to say that the general is a cat and dog, I see you really want to die." Kahit na ang may-ari ng bansa dito ay dapat maging magalang sa general. Ano sa tingin mo? Isa, wala kang merito. Dalawa, hindi ka nag-aambag ngunit mayroon ka lang katayuan ng mga taong tulad ng isang prinsipe dito. Lahat ng matatanda ng Silangan Tagpo, karamihan sa kanila ay nasa hukbo at alam na alam ang kanilang mga posisyon. Ano ang General ng Diyos sa hukbo? Kung may mangyari kay Liam Makisig dito ngayon, hindi banggitin sina Maputing Viana at Nhiem Koong Sin, wala pang isang araw ay babalik ang hukbo mula sa larangan ng digmaan ng Nguyen-Giat. Wala silang pakialam kung miyembro ka ng Hoong Dat o hindi. Sa mata ng mga sundalo, ang isang General ng Diyos ay ang Diyos na Diyos General. Nanginig si Silangan Tagpo sa gitna ng mga kritisismo, hindi nangahas na pabulaanan ang anumang pangungusap. Kung sino man ang nagsabing wala siyang mata o bibig, o hindi nakinig, ibinuka niya ang kanyang bibig at nanakit ng iba. Dahil dito, sinalubong siya ng malas. Malamig ding tiningnan ni Silangan Hiyas ang kanyang kapatid na angkan at sumigaw, kung magtagumpay ang taong ito, kung magtagumpay siya, kung mabigo siya, aalis siya. Hinawakan ni Silangan Hiyas ang kanyang mga kamay at tumakbo kay Liam Makisig, ngumiti at humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin si Liam Makisig na patawanin ka at umaasa kang hindi mo isa puso na tinawag niya ang pangalan ni Liam Makisig ng direkta dahil gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito upang bumuo ng isang maliit na relasyon na ginagawang medyo pamilyar ang dalawa. Kung tutuusin, ilang beses na silang nag-usap at nag-aatubili na itinuturing itong isang normal na pagkakaibigan. Sumagot si Liam Makisig ng Nagtanong muli si Liam Makisig, sumasang-ayon ka ba sa mga kondisyong sinabi ko noon? Ang mga gawain ni Silangan Tagpo Liam Makisig ay wala sa kanyang puso. Sa kanyang mga mata, si Silangan Tagpo ay isa lamang hamak, kasuklam-suklam na tao na prinsipe o hindi pinapansin ni Prinsipe Liam Makisig. Kasabay nito, hindi niya intensyon na gamitin ang bagay na ito para magtakda ng presyo. Sa ngayon, gusto lang niyang pumasok sa Elemental Palace, kumpletuhin ang pag-upgrade sa kopya, at pagkatapos ay makuha ang dapat niyang kunin. Masayang sinabi ni Silangan Hiyas, "Siyempre sumasang-ayon ako. Ginagarantiya ko ito kapag pumunta ka sa piitan at walang mang-istorbo sa iyo." Hindi na nagsalita si Liam Makisig ng mga hindi kinakailangang salita, tumalikod at dumiretso sa kopya. Nang makita niya si Liam Makisig na papasok sa Silangan Hiyas, nakahinga siya ng maluwag. Ang kopya ng elemento ng kuryente ay tinatawag na bone coke na kidlat. Sa loob ay kidlat na sandata ng karagatan. Ang baluti ng kalansay ay patuloy na napuno ng puwersa ng espiritu. Nasaksihan ni Liam Makisig ang lahat ng uri ng kidlat,
ang mga ulap na nagkarga sa himpapawid ay tumatama sa mga kidlat. Mayroon ding kidlat na nagiging kidlat na parang mga ulap na nahuhulog sa lupa at mga spherical na kidlat na umiikot sa lupa pagkatapos na pumasok si Liam Makisig. Sa kopya, lahat ng uri ng kidlat ay itinapon kay Liam Makisig. Sa isang iglap, mahigit 100 kidlat ang umatake sa kanya. Ang skeleton armor sa kanyang katawan ay sobrang solid na humaharang sa kidlat. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ni Silangan Hiyas, naunawaan ni Liam Makisig na ang mga kidlat na umaatake sa kanya ay bawat electric monster. Ang halimaw na lumulutang sa hangin ay tinawag na Thunder Sea Lightning Cloud. Binubuo ito ng maraming espiritu ng kidlat na nagpabalik-balik sa lupa, na tinatawag na spherical lightning attacks. Ang lakas ng spherical lightning bolt ay ang pinakamalaki. Ang skeleton armor ay mas marahas din ang reaksyon. Ang kanilang mga antas ay lahat mula sa antas 46 hanggang 47. Sa ngayon, hindi sila inaatake ni Liam Makisig, ngunit hinahayaan silang atakihin siya sa kanilang kalooban. Iniisip niya ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Silangan Hiyas. Batay sa nakaraang karanasan, kung gusto niyang i-upgrade ang kopya, dapat niyang i-clear ang isang malaking bilang ng mga monsters sa maikling panahon. Tiyak na sinubukan din ni Hongdat ang pamamaraang ito, ngunit ang bilis ay tiyak na hindi kasing bilis ng sa akin. Kaya subukan muna natin ang sarili nating pamamaraan. Ang elemental na halimaw na bituin ay may pag-aari ng pagiging immune sa mga pisikal na pag-atake. Agad na nagpatawag ng Saida si Liam Makisig at patuloy na ipinobomba ang espiritu ng Soul Guard. Soul Worm King level 50 strength 40,000 agility 40,000 spirit 30,000 physical 50,000 skill soul devouring second state horrifying pierce characteristic baliwalain ang depensa, kapangyarihan baliwalain ang physical. Immunity punitin ang lahat kampante namang tumango si Liam Makisig, nagkataon, ang Soul Immunity King ay hindi pinansin. Itinuro ng binata ang kanyang daliri at inutusan ang kanyang alaga na pumunta at durugin itong dagat ng kidlat. Sa sandaling matanggap niya ang utos, ang Soul Devourer, nang walang pagkaantala ng 1 segundo, ang kanyang katawan ay agad na naging isang itim na anino at sumugod ng hindi kumukurap bago ang makakapal na pormasyon ng mga bolang kidlat na kumikislap na may kamanghamanghang kapangyarihan. Diretso itong tumusok sa gitna ng higanting bibig, na bumukas ng husto upang ipakita ang matatalas na mapuputing pangil at mata na kumikinang sa kamatayan. Ang yelo ay kasing lamig ng buhawi, galit na galit nitong nilalamon at hinihigop ang bawat bola ng kidlat sa isang kisap mata. Ang kalangitan, nasiksikan na sa mga mapanirang bolang dekuryenteng ilaw, ay nalinis na nito nang walang natitira, kahit isang bolang apoy. Samantala, sa isa pang harapan, ang labanan sa pagitan ng mga salamangkero at mga mamamana sa ilalim ni Liam Makisig at ang mga gumugulong na ulap ng kidlat ay nagaganap din ng labis. Ang tunog ng salamangka na nagbabanggaan at ang mga kulog ay umaalingaw sa kalangitan, na lumilikha ng isang magulo at matinding eksena na ganap na kabaligtaran ng tensyon na iyon. Tahimik pa ring nakatayo sa gilid si Liam Makisig, pinagmamasdan, ang gilid ng kanyang bibig ay nagtaas pa ng maliit na ngiti na puno ng kumpiyansa. Mahinahon siyang nagsalita na parang nasa palad niya ang lahat. Sapat na ang pagpapaubaya sa aking mga kawal. Pagkalipas ng 1-0 minuto, napagmasdan ni Liam Makisig ang sitwasyon at napagtanto niya na sa katunayan, ayon sa mga salita ni Silangan Hiyas, ang pagpasok sa lambak ay makakatagpo ng isang pagliko. Ang electric elemental na halimaw sa kalsada ay magiging mas malakas sa tuwing mabibigo ang koponan dito. Nagpalit si Liam Makisig at nag-isip sandali. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Liam Makisig. Naiintindihan ko na ang isang pangkat na may 6 na manlalaro, na may 6 na landas dito ay nangangahulugan na ang bawat tao ay kailangang mag-isa ng isang landas. Ngunit ang koponan ng suporta at ang healer ay walang kapangyarihang lumaban. Ang pangkat ng mga skeleton mages ay sumugod sa intersection. Siya ay nag-iisa, ngunit mayroon siyang isang legion ng undead na maaaring ganap na maglakbay ng 6 na landas sa parehong oras. Ang mga kidlat na elemental na halimaw ay may kakayahang sabay na maging immune sa mga elemento ng kidlat at pisikal na pag-atake. Ang mga skeleton warriors at mga bagyo ay ganap na walang silbi dito. May epekto ang Diyos na mamamana. Ang mga mage lamang ang may magagandang tagumpay dito. Ang mga halimaw sa 6 na intersection ay sabay-sabay na pinatay, na patuloy na nagtutulak patungo sa exit ng Mountain Valley. Makalipas ang 1-0 minuto, talagang walang exception. Ang aking mga hula ay pareho sa aking hula na naalis na ng Undead Legion ang lahat ng mga halimaw sa pagliko. Tiyak na mabilis na mag-level up ang kopya. Sa likod niya ay ang dumadagundong na tunog ng kulog at kidlat na laging sumusunod sa kanya. Ang normal na profesional na koponan ay hindi nangahas na umatras. Maaari lamang silang magpatuloy sa pagsulong kung hindi ay lalamunin sila ng kidlat. Medyo mahaba ang daan sa Mountain Valley.
Itinulak ito ni Liam makisig sa tuloy-tuloy na bilis hanggang sa huling sandali ay naglakad siya palabas ng lambak ng bundok. Ang lambak ay gumuho sa isang malakas na ingay. Ang lambak ng bundok na naging dagat ng kulog ay patuloy na umaalinggaw-ngaw, hindi lamang sa lambak ng bundok kundi pati na rin ang buong replika na gusali ay matagumpay na nag-vibrate. Baka sa mga mata ni Silangan hiyas ang kagalakan. Sa likod noon ay ang mga tagay ni Silangan tikas at ang mga tao ay nag-level up, ang piitan ay talagang nag-level up. Sobrang gwapo ni Liam makisig. Sana may isa pa akong kapansanan, pagkatapos ay narito ang isa pang kapansanan. Huwag kalimutang mag-donate at panoorin ang mahabang video sa ibaba. Magkomento para mabigyan ako ng motibasyon na magpatuloy sa pag-aararo. Salamat sa inyong lahat. Sa kahilingan ng aking mga kapatid, sinuri ko ang sobrang produkto ng muling pagkakatawang tao sa isang mutant tree, na kilala rin bilang isang sinaunang puno na nagsisimulang umunlad ayon sa pinakabago at pinakamabilis na mga kapansanan. Link sa comments.